Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating pagtalakay o talakayan ngayong umaga, October 7, 2024. Ito po ang inyong kaibigan at kababayan at katropang Seniors Mondatol. At siyempre po, pasensya na at medyo ilang linggo rin tayong nabakante at masumama ang pakiramdam natin. Alam naman po ninyo, pag nagpapalit na ang weather dito sa Canada, ay medyo nag-a-adjust po yung puso natin at tayo na-opera nga eh. Pinalitan ng mechanical po kasi yung aortic valve ng puso ko. Kaya ganun po, nag-a-adjust yan sa kapaligiran, sa mga weather, ika nga. Well, ngayon pong umaga nagbalik po ako sapagkat patapos na bukas, October 8, ang filing ng registration o COC, Certificate of Candidacy, na lahat ng tatakbo po para sa May 2025 midterm election. Pag sinabi pong midterm election na senador, 12 pong iboboto ron, tapos lahat ng governor ng mga probinsya sa buong Pilipinas, vice governor, board member o bukal, ang tawag sa amin dyan sa Nueva Ecija. At syempre mga mayor, congressman, vice mayor hanggang konsehal ng bayan. Yan po ang mga ihahalal natin. No? Tama po, sapagkat bumoboto po kami rito sa Toronto, Canada, kahit na po kami nandito sapagkat dual citizen po kami. Ayan, yung mga dual citizen po may karapatang bumoto. Ang tanong nga lang at ang problema, hindi kami pwedeng iboto. Ayun, yun ang hinihiling namin nung araw pa eh. Kaya itong bago namatay yung kapatid kong congressman ng Senior Citizen Party List, si Jun Datol. Kaibigan niya ni Congressman Mikey Romero eh. At saka ni Rodante Marcoleta. Si Rodante Marcoleta finally tatakbo yatang senador. I don't know kung tatakbo siyang senador. At yung po ang ating tatalakayin ngayon. Well, sabi nga natin ang daming tumatakbong magkakamag-anak or magkakaaplido. Binabaliwala yung political dynasty na nakalagay po sa ating konstitusyon na nagbibigay ng karapatan ng lahat ng taong Pilipino to seek public offices, ika nga. Ang problema po wala daw batas. May batas na nga yung constitution eh. Yan ang inay o nanay o mother of all laws in the Philippines. Kahit saan bansa po. Yung constitution. Yun nga ini-explain ng ating pinapanood ko kanina, si Attorney Randy Libayan. I like the guy. Kasama ng abogadong, ayun, pinapanood ko, lalo na itong si Grace Castro. Magagaling na abogado na si Coach Jarrett. Ang galing mag-explain nun. Yun po mga pinapanood ko yung mga vlogger. Kahit nga si Rapi Tulfo, pinapanood ko pa minsan-minsan pag nandiyan siyang live na nagbo-broadcast. Pero dapat hindi na nga senador ika nga natin. Dapat po talaga. Hindi naman hindi naman gagawa talaga ng anti-dynasty law o bill mo nga, hindi ma-file. May file na pero ayaw galawin nga sa Kongreso o kahit sa Senado. Bakit nila gagalawin nga? Mga politiko diyan kumukuha ng pinagkakakitaan. Nga. Kaya kung minsan nga po walang ipin nga ro yung batas. Meron pong ipin, ayaw lang gumagati nga natin. Kaya mga kababayan, diretso lang. Ayaw ng mga congressman natin Subukan nga ng mga congressman yung mga dual citizen gawin uling eligible to run for public office. Nako, hindi rin nila ayaw rin nga lang nilang gawin yun na makaboto muli kami, iboto muli kaming mga dual citizen. Ang dami pong mga galing sa abroad na dual citizen.
Ba't daw kami umalis? Umalis kayo eh. Paano kami hindi umalis nung kapanahon na namin na hirap ang bayan? Talagang grabe ang korupsyon. Ako nga, journalist ako since 1985 or 86. Ba't pa ako umalis? Tri-media man ako sa sports. Hani po ang kalakaran eh. Matindi. Gaano karami pinapatay? Mga journalist sa ngayon nga, hindi ma-solve itong Percy Lapid case eh. Kaya ka Percy Lapid, alam naman kung sino nagpapatay. Si General ba yun? Bantag. Yung Bureau of Correction Chief. Hindi mahuli-huli eh. Bakit? Nagtatakpan daw, sinasalo nung kanyang mga kaibigang general. Ba't si Quiboloy nadali nyo? Yun na nga ating sinasabi eh. Protektado pa si Quiboloy ng mga senador. Si Bato, si Duterte, si Robin Padilla, at kung sino-sino pa. Nadali. Ganun katindi yung General Torre na ngayon naging happy na ng CIDG. Pag si Torre, pinraject yan si Bantag, hindi liligtas yan. Subukan po natin, tingnan natin before the election or after the election. Okay po, kayang madali yan. Ay yung the will to serve. Yun lang ang kailangan. So mga kababayan, ito po. Yung sabi kong pag-uusapan natin, yung mga tatakbong senador, sino ba yung mga winnable, yung mananalo. Hindi po ako magre-recommenda lang. Re-recommenda ko muna this time, nga natin ay sa senador, unang-una nga si Ping Lacson at saka si Tito Soto. Yung dalawang yan, kailangan ibalik natin sa Senado. Magagaling po yung dalawang yan. Talagang natapos na lang yung term nila. 3 term yan eh. Senate President pa nga si Tito Sen eh. Nga. So, ibalik po natin yung dalawa lang na i-recommenda ko muna. 12 iboboto. Sabi nga ng mga kabarkada kong mga journalist sa Pilipinas, si Amy Marcos ba, ikakampanya ko, i-recommenda ko? Hindi po. Sapagkat grabe yung ginagawa ni Amy. Although, she's a good lawmaker, nga natin. Pero yung treatment niya, sa Pilipino po, dapat kailangan natin yung yung tingnan mo kung sino yung dapat mong samahan. Nga. Etong sinasamahan niya, kaibigan niya, yun ang magtaksil sa kaibigan, which is correct, pero yung kaibigan niya, nagtaksil sa'yo. Nagtaksil sa pamilya mo, tinitira pamilya mo. Kaibigan mo si Sara Duterte, yung Vice President, kayong tatakbong presidente sa 2020 at may kasunduan yata kayo na ikaw ang Vice President. Never naman nanalong presidente itong si Sara Duterte. Makikita mo. And I doubt, I won't say na matatalo o mananalo si Amy Marcos because she's still a Marcos. Tutulungan niya ni Bongbong. Alam niyo si Presidente Bongbong Marcos, napakabait yan. Kung sa kaibigan at saka babae, napakabait. Saka dugo pa ba? Sa kapatid. Pero anyways, tingnan po natin ang magiging takbuhan o galawan ngayong eleksyon. Ika nga natin. Mag-independent si Amy Marcos. Sinong independent ang nanalong tumakbo? Tingnan po natin. Alam mo, baka parang magnet yan. Bumalik uli sa kapatid yan eh. Pero maraming pera si Amy Marcos. Yun sinama pa yung nanay niya para mag-file lang ng kwan. Anyways, tingnan po natin. Pero ako, set aside ko muna si Amy Marcos. Tingnan natin ang galawan niya. So, 2 senador lang po muna ang aking i-recommenda. Manny Pacquiao, posible. I want Manny Pacquiao to be back at the Senate. Wala namang gagawin niya. Para wag na muna mag-boxing. Ika nga. Okay po sa party list. Nako, grabe naman itong ginawa na naman ng Comelec. Akala ko matitino na sila with George Garcia as the chairman of the Comelec. Bakit yung tinanggap yung vendors party list ni Diwata?
Okay sana kung talagang kay Diwata yan, hindi ala naman pera si Diwata para gagastos ng 1,000,000 para ma-rehistro vendors party list. Pang-apat na nominee siya. Mga kababayan, 3 lang po ang maximum representative ng isang winning party list. Alam ko yan eh. 2004 nung handyan yung kapatid ko, yung namatay kong congressman ng senior citizen party list. Huwag niyo pong kalilimutan, yan lang i-recommend ako. Senior citizen party list. Okay? Nako, 3 lang. Pang-apat nila at hindi ba inimbestigahan ito ng COMELEC? Yung kanilang number 1 nominee, super rich. At hindi siya vendor, kontratista. Daang milyon ng kontrata sa Department of Public Works. Vendor? Nak ng dragon maring sendang. Lukuhan na naman. At syempre, sana imbestigahan uli yan. At syempre po, sabi nga, 3 po ang pwedeng senador. Nako, pag-isipan po natin. Hindi masama basta maitutulong. Wala pa ako nakitang naitulong nung 2 tulpo yung Ben Tulpo at saka yung Ben Tulpo mayabang yun Pero I like the guy kasi straightforward siya. Ako rin hard-hitting columnist din ako Siya nga pala, mababasa niyo po yung Datol Order sa Philippine Asian News Today sa Vancouver. Yan po ay pag-aari ng ating utol Ray Fortaleza at ng si Kumaring Sally Fortaleza. Ayan, number 1 newspaper po yan sa BC, British Columbia, Vancouver yan. At dyan po yan sa Surrey. At syempre po, yung pong aking Datol Order naman dito sa Greater Toronto area sa Taliba newspaper ng ating kumparing Rolando Cabrera o si paring Rolly Cabrera. Yan, 2 po yan. Sa Southern Philippines po lalabas uli yan kay Kumaring Lulu. Kay Lulu. Ayan. Balikan po natin. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Party list nako po. 164 yata yung pagpipilian. Ang dami. Vendors party list. Hindi vendor yung top 3. Yan po ang sinasabi ko sa inyo lang. Pang-apat, ginagamit si Diwata. Magkano binayad. Tsaka hindi po siya pwedeng maging congressman. Hanggat, alam naman nyo, kailangan, nako, wag namang sabihin sanang mamaya pa. Yung pangatlo, pangalawa, number 1, para umangat siya. Nako, hindi po mangyayari yun. Sana po pag-isipan nyo mga kababayan. Hindi po si Diwata iboboto nyo. Party list, bilyonaryo yata yung top nominee. 3 lang po ang maximum na pwedeng maupo sa congressman. O yan lang po muna ang ating pag-uusapan ngayon. Pag-isipan po natin. Sa senador po, Tito Soto at saka si Ping Lacson lang po ang re-recommend ko. Plus siguro Manny Pacquiao. At saka po pala, latest news ngayon lang, nag-file na po ng kandidatura sa pagka-mayor ng Davao City si Tatay Digong Duterte at ang si Basti po yung kanyang vice, si Pulong yung congressman, 3rd term. Kaya hindi tama yung sinasabi ni BP Saran, tatakbong senador yung 3 na Duterte. Hindi po totoo yun, hindi na kaya ni Duterte yung mga kampanya. Pag-uusapan pa rin po natin ng politika number 1 ngayon sa Pilipinas. Sa susunod po nating talakayan, dadalasan po natin. Ito po ang inyong kaibigan Mondatol. Sana naman po, please like, share, and subscribe. Yung pong maliliit nating tulad ko po ng mga vlogger. Ito po ang inyong kabayan Mondatol. Tropang mga seniors, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po.